Isang kakaibang klase ng katapatan. Sa gitna ng gulo sa restaurant, binitawan ni Hungrion ang isang utos na yumanig sa puso ng kanyang mga tauhan. Ang party natin ay nasira pero personal na gulo ko ito. Kahit makulong ako sa penal law hall, ituloy niyo ang party niyo. Utos ko ito, sigaw niya. At ang sagot ng Berserk Demon Squad. Isang sabay-sabay na hiyaw ng suporta. Isipin niyo, kahit mga baliw sila, ang pagmamahal nila sa kanilang leader ay tunay. Pati ang ating bida, si Sorayang, ay napabilib, tugma nga sa kanila ang pangalan ng grupo. Tulad ng inaasahan, madaming interesanteng tao sa kultong ito. Napaka-heartwarming organization, wika niya. Pero sa likod ng biro, alam ni Sorayang na hindi nauubra rito ang simpleng manipulation. Napagtanto ni Sorayang na nagkamali siya sa pag-aakalang basta-bastang maruming pera lang ang habol ng isang talentadong tulad ni Hungrion. Sabi niya sa sarili, masyado yata akong naging kampante. Hindi ko siya makukuha sa pananakot. Kailangan ko na lang ba siyang bugbugin hanggang sa makinig siya? Isang seryosong desisyon. Pero bago pa man magsimula ulit ang laban, isang golden flash ang pumasok sa eksena. Si Goldie. Ang ating baby fox, dahan-daang naglalakad sa gitna ng dalawang mandirigma. Goldie, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa labas ka lang. Sigaw ni Sorayang, isang seryosong pagkakamali, habang sinusubukan ni Sorayang na protektahan ang ating paboritong baby fox na si Goldie, hindi nakinig si Hungrion. Nagagawa mo pang ibaling ang atensyon mo sa iba kahit kaharap mo ako. Masyado mo akong minamaliit, mamatay ka, Third Young Lord. Sigaw niya sabay pakawala ng isang mapanirang energy wave. Pero heto ang ating bida, hindi niya iniisip ang sarili niyang kaligtasan. Teka sandali, madadami ang cute kong alaga, mamaya na natin ito ituloy, hiyaw ng ating bida. Sa isang iglap, ginamit niya ang Heavenly Net 6 Power Technique, Hypervision. Nakita niya ang bawat atom ng enerhiya, nakuha niya si Goldie, pero wala nang oras para umiwas. Ang tanging option, sasaluhin ko na to gamit ang aking katawan. Isang pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong gusali. Akala ni Hungrion ay tapos na ang laban. Tumatawa pa siya habang ipinagmamalaki ang kanyang lakas at inuutusan ang kanyang squad na ituloy ang party. Kampante siyang tombo na ang ating bida. Pero sa gitna ng usok at alikabok, isang boses na puno ng puot ang narinig, hayop ka, hinding-hindi kita mapapatawad, galing na wika ng ating bida. Isang boses na hindi galing sa isang mahinang young lord, kundi mula sa isang master assassin na handa ng pumatay. Mukhang gumagana pa ang bibig mo, ihatid niyo na ang young lord sa bahay niya, utos ni Hungrion. Hindi pa rin tumitigil ang pang-aasar ng mga tauhan ng Berserk Squad, hindi nila alam na ang taong nasa harap nila ay kasalukuyan ng nag-iipon ng aura na kayang bumura sa kanilang lahat. Heto na ang resback, sa isang iglap, ang bida nating si Sorayang ay nagmistulang demonyo. Isang malutong na sampal ang nagpatalsik sa tauhan ng Berserk Squad, at hindi lang yon, maging si Hungrion at mga tao sa paligid ay natilapon sa lakas ng puwersa. Ang dahilan, hindi dahil sa pride, hindi dahil sa politika, kundi dahil sa isang bagay, paanong nagawa mong pagbuhatan ng kamay mo ang aking cute na baby Goldie. Isang sigaw na puno ng pet lover rage ang yumanig sa buong building habang inilalabas ni Sorayang ang kanyang nakakasakal na chi. Eksaktong dating naman ni Dongpil na hinihingal pa. Sa isip niya, kailangang mailabas agad si Sorayang bago pa lumala ang gulo. Pero huli na siya, habang si Hungrion, gulat na gulat, hindi niya ma-process kung paano nakatayo pa si Sorayang matapos tamaan ng direct hit ng Green Jade Demon Arts kahit binuhos nito ang buong lakas niya. Hindi lang siya basta nakatayo, parang hindi man lang siya nagalusen. Pagpasok ni Dongpil, agad itong kinakamusta ang young master at pinapaalis. Pero ang ating bida, wala nang balak umalis. Dongpil, huwag mo akong pigilan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko sila nadudurog. Matigas na sabi ni Sorayang. Kahit ipakilala pa ni Dongpil si Sorayang bilang third young lord, wala nang pakialam ang squad leader at wag raw siyang makialam kasi hindi naman siya kasali. Pero bago pa man siya makatapos magsalita, isang serye ng kamao na ang sumalubong sa kanya na nagpatalsik sa kanya palabas. Inilabas na ni Sorayang ang kanyang bilis na hindi kayang sabayan ng kahit sinong normal na martial artist. Si Hungrion, na may mahigit 20 years of combat experience, ay hindi man lang makakita ang galaw ng ating bida. Walang atrasan to,
Habang nanlilisik ang mga mata ni Sorayang dahil sa nangyari kay Goldie, si Hungrion naman ay nawala na rin ng pasensya. Nagtitimpi pa ako sa'yo kasi ikaw ang third Young Lord. Gusto mo talagang mamatay, sigaw niya. Dito na inilabas ng squad leader ang kanyang ultimate move, ang Berserk Demon Divine Feast. Maging si Dongpil ay napasigaw sa kaba dahil alam niyang ang teknik na ito ay pamatay. Pero ang ating bida, ni hindi man lang kumurap. Hinayaan niyang ulanin siya ng kamao ni Hungrion. Mamatay ka, hiyaw ni Hungrion, pero bawat suntok niya, parang tumatama lang sa hangin o sa isang hindi matitibag na pader. Matapos ang walang tigil na paulan ng suntok, isang simpleng tanong lang ang binitawan ni Sorayang, tapos ka na ba? Isang malutong na sampal sa likod ang nagpasubsob kay Hungrion sa lupa. Ang bagal ng suntok mo, pang-aasar pa ng ating bida. Pero hindi pa tapos ang ating Berserk Queen, pilit siyang bumangon at tinawag na hayop si Sorayang. Isang maling galaw, isang suntok lang sa lupa ni Sorayang, nagkaroon ng higanteng bitak papunta kay Hungrion. Tumalon si Hungrion para makaiwas. Madali ko lang matatalo ang gaya mo gamit ang aking Berserk Demon Divine Feast, wika niya. At nang subukan niyang muling magpaulan ng atake, doon na siya tuluyang kinilabutan, hindi man lang tumagos ang lakas niya sa demonic energy ni Sorayang. Sa huling atake ni Hungrion, hindi umiwas ang ating bida, sinadya niyang tanggapin ang atake para ipakita kay Hungrion na wala lang ang lakas nito. Kagaya ko, tanong ni Sorayang. Nagpakawala ng malakas na sipa ang ating bida na dahilan ng pagtalsik ng Berserk Queen. Isang mapait na katotohanan sa gitna ng pagkatalo. Napagtanto ni Hungrion na napakalakas ni Sorayang, ganito ba kalakas ang lahat ng mga disipulo ng Demon Lord? Sa lahat ng laban ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalakas. Habang hindi na makapalag si Hungrion, isang tanong ang bumabagabag sa kanya, ganito na lang ba matatapos ang buhay ko? Mamamatay ako dahil lang sa isang fox? Mas masakit pa sa mga suntok ni Sorayang ang tingin ng awa mula sa kanyang mga tauhan. Pero sa sandaling ito, bumalik ang kanyang alaala, ang panahon kung kailan ang pangalang Yu ay simbolo pa ng dangal bago ito tuluyang gumuho matapos kinalaban ng kanyang pamilya ang Divine Cult. Bilang outsider, pumasok siya sa cult hindi para sa kapangyarihan, kundi para lang mabuhay. Doon siya itinapon sa Berserk Demon Squad, ang tambakan ng mga taong walang pakialam ang cult. Akala ng marami ay madali siyang mabubuli dahil bata pa siya noon, pero nagkamali sila. Sa bawat hirap na natanggap niya, lalo siyang naging matigas. Hindi kita pagbibigyan dahil lang sa bata ka, sabi ng mga kalaban niya noon, pero ang sagot ni Hungrion. Hindi rin kita pagbibigyan dahil lang sa matanda ka. Dugo at pawis ang naging puhunan niya para makuha ang respeto ng mga baliw na ito. Hindi biro ang pinagdaanan ni Yu Hungrion, pumatay siya ng pumatay para mabuhay, at tinalo ang dating leader para umakyat sa posisyon bilang Berserk Demon Squad leader. At ang squad ay naging pamilya niya na kailangan niyang protektahan. Para sa kanya, ang mamatay dito ay hindi lang pagkatalo, kundi pagtataksil sa lahat ng kanyang sinakripisyo. Kaya naman kahit duguan, pilit siyang bumabangon. Huwag mo akong maliitin. Hiyaw niya habang inilalabas ang isang nakakasilaw na blue sword aura. Isang patunay na ang kanyang espada ay hindi na lang sandata, ito ay bahagi na ng kanyang sariling kalooban. At dito na nagbago ang tingin ni Sorayang. Wala na ang pang-aasar, wala na ang paglalaro. Bilang isang martial artist na gumugol din ng buhay sa pag-aaral ng talim, naramdaman niya ang respeto para sa kalaban. Magandang espada, bulong ng ating bida. Sa puntong ito, alam ni Sorayang na hindi sapat ang palad o sipa para tapusin ang labanang ito. Kailangan niyang tapatan ang chi ni Hungrion. Inilabas na rin ni Sorayang ang kanyang naglalagablab na chi. Isang clash ng dalawang higanteng aura ang yayanig sa buong kapaligiran. Ipakita mo sakin kung anong magagawa ng espadang yan, isip ng ating bida. Isang laban na hindi lang sa pagitan ng mga katawan, kundi sa pagitan ng mga kaisipan. Gamit ang kanyang hyper sensation, nabasa ni Sorayang ang bawat hibla ng nararamdaman ni Hungrion, galit, kaba, gulat, at ang pinaka-importante, pagkilala. Alam ni Hungrion sa loob-loob niya na talo na siya, pero ang kanyang dangal ang nagtutulak sa kanya na ituloy ang laban. Bilang isang panalo, bibigyang kita ng isang leksyon, wika ng ating bida. Isang aura slash ang pinakawalan ni Hungrion mula sa malayo, isang desperadong atake para mabuhay. Pero heto ang pinakaastig na sandali,
hindi gumamit ng espada si Sorayang. Sa halip, hinarap niya ang mapanirang aura gamit lang ang kanyang kamay. Tignan mo ng mabuti, still wall hand. Isang seryosong teknik, binalot niya ang kanyang kamay ng Dark Shadow Chi, ginawa itong kasing tigas ng asero para durugin ang anumang tatama rito. Hindi makapaniwala si Hungrion. Paano mo nagawa yun, wika nito. Pero laking gulat din ni Sorayang, kahit sa bilis ng pagkaka-execute niya, nagawa pa ring sugatan ni Hungrion ang kanyang kamay. Isang patunay na ang galing ni Hungrion sa espada ay hindi lang basta-basta. Nakakamangha, pero ito na ang katapusan, wika ng ating bida. Pagod, duguan, at halos hindi na makatayo, yan ang kalagayan ni Hungrion matapos ibuhos ang lahat sa kanyang huling sword aura. Pero si Sorayang, chill lang na nagbigay ng ultimatum. Bibigyan kita ng pagpipilian, sabi ng ating bida. Aminin ang sabuatan nila ng fourth young lord, o mamatay dahil sa pagtatangkang pumaslang ng isang young lord. Pero dahil sa pride, mas pinili ni Hungrion ang magmatigas. Sa tingin ko ayaw mong mapagsabihan ng dapat mong gagawin ng kung sino-sino lang, sagot ni Sorayang habang inihahanda ang huling atake. Sa bilis na hindi kayang sabayan ng paningin, umatake si Sorayang. Paalam, wika nito. Pero hindi leeg ang tinamaan niya. Isang precision cut lang sa eye patch ni Hungrion. Biglang nagbago ang aura sa paligid. Ang Mad Dog ng Berserk Squad, naging gentle ship sa isang segundo. Bakit hindi siya umiwas? Dahil alam ni Hungrion na wala na siyang takas. Ibinaba na niya ang kanyang espada, isang pag-amin na tanggap na niya ang kamatayan. Dahil sa mundo niya, ang talunan ay walang karapatang mabuhay. Handa na si Hungrion na harapin ang kamatayan. Para sa kanya, ang mamatay sa kamay ng iba ay kabayaran lang sa lahat ng buhay na kinuha niya. Pero ang ating bida, hindi siya basta-basta pumapatay. Sa halip na espada, isang malutong na suntok sa mukha ang ibinigay ni Sorayang. Sa suntok na ito, kakalimutan ko na ang kawalan mo ng respeto sa akin, wika niya. Isang suntok para sa lahat ng atraso. Pero kahit duguan na, matigas pa rin ang ulo ni Hungrion. Hinding-hindi raw siya magiging sunod-sunurang aso ni Sorayang kahit hindi siya pinatay. Alam ng ating bida na sira na ang plano niyang gamitin si Hungrion laban sa fourth young lord dahil sa nangyaring labanan. Kaya naman, imbes na mamilit, humingi na lang ito ng tawad sa may-ari. Kahit nawala ng malay ang may-ari ng shop, nag-iwan siya ng pambayad sa lahat ng nasira nila. At syempre, hindi mawawala ang pananakot kay Hungrion. Kapag nalaman kong ninakaw mo ang perang yan, papatayin na talaga kita. Ang sagot ng ating squad leader. Anong tingin mo sa akin, marahas? Hangal, kumpara sa'yo, mas mabait pa ang basegulero sa kalye. Hirit ng ating bida bago umalis. Pero imbes na magwala sa galit, tila nagbago ang tingin ni Hungrion. Okay ka lang ba squad leader? Tanong ni Chang Wang. Hindi, pero maglinis muna tayo at mag-inuman, sagot ni Hungrion. Habang nakatingin sa eye patch, isang realization ang pumasok sa isip niya, hindi pala lahat ng young lords ay mandaraya. Si Sorayang, iba siya, kahit tinawag siyang hangal, may nabuong respeto sa puso ng Berserk Queen. Pero habang nag-e-enjoy ang Berserk Squad sa kanilang dinner party, sa isang madilim na silid, nagpaplano na ang ahas na si Yuamon. Gulong-gulo ang isip niya, paanong nalaman ni Sorayang na nagbibigay siya ng pera kay Hungrion? Ika nga nila, walang bahong hindi nabubunyag. Hinala niya na may kinalaman ang facility master dahil siya lang naman ang may alam sa ganito. Akala niya hindi ito makikialam sa away sa succession. Hindi kaya, na bago ni Sorayang ang isip niya, duda ni Yuamon. Napagtanto ng fourth young lord na hindi na ito mahalaga, dahil sa pinaplano niya, hindi na rin daw sila magkikita. Gamit ang isang deadly poison incense, plano niyang paralisahin ang baga ni Sorayang at mamatay sa hirap. Isang madilim na sikreto sa loob ng Divine Cult. Akala natin ay gamot, pero lason pala. Ang seventh young lady na si Yomin, unti-unti nang nanghihina. Hindi na siya makakain at hindi na makatulog kapag wala ang insensong tila nagpapatahimik sa kanya, pero sa totoo lang, ito na ang dahan-daang kumukuha sa kanyang buhay. At ngayon, ang demonyong physician ay may bagong target, si Sorayang. Pero ang gagamitin niyang alas, walang iba kundi ang katulong na si Anghua. Gawin mo ito kung gusto mong mabuhay. Isang banta na hindi kayang talikuran ni Anghua. May nakatanim na parasite sa loob ng kanyang katawan na sisirain ang buhay niya sa loob ng 2 araw kapag hindi siya sumunod.
Kailangan niyang ilagay ang nakamamatay na insenso sa tabi ng kama ni Sorayang habang natutulog ito. Ang dilema ni Anghua, ang sarili ba niyang buhay, o ang master na nagsisimula na niyang ituring na pamilya? Habang lutang ang isip ni Anghua, tinatawag na pala siya ng kanyang amo. Pwede mo bang kunan ng pagkain si Goldie, utos ni Sorayang. Unti-unti nang napapansin ng ating bida ang pagkabalisa ng kanyang katulong. Pero binaliwala na lang ito at tinuon ang pansin sa kanyang alaga. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagagalit nung oras na yon. Na tila konektado silang dalawa. Hindi, iisa kami ng chi, pwede ba yun, wika ng ating bida. Habang iniisip ni Sorayang ang kakaibang koneksyon ng chi nila ni Goldie, biglang nabulabog ang mansion. Dumating si Dongpil dala ang balita mula sa Penal Law Hall, at ang balita. Sumuko si Hungryun. Inamin niya ang lahat, ang paglapastangan at ang pagtatangkang paslangin ang Third Young Lord. Alam nating lahat na sa Divine Cult, ang parusa sa ganitong krimen ay walang iba kundi death penalty. Bakit ginagawa ito ni Hungryun kung kailan pinatawad na siya ni Sorayang? Sa loob ng madilim na kulungan, hinarap ni Sorayang ang matigas na squad leader. Bakit ka nang gugulo at ginagawang komplikado ang lahat para sa akin? Tanong ng ating bida. Pinatawad na siya ng isang suntok, pero heto si Hungryun, mas piniling ay suko ang sariling ulo. Naiinis si Sorayang dahil ang awa na ibinigay niya ay tila itinapon lang sa basurahan. Para kay Hungryun, mas madali pang tanggapin ang kamatayan kaysa mabuhay nang may mantsa ang kanyang karangalan bilang mandirigma. Kung ayaw mo nang mabuhay, sana sinabi mo sakin para tinapos ko na lang ang buhay mo, wika ni Sorayang. Pwede mo naman gawin yan ngayon, tugon ni Hungryun. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sigurado naman ako na hindi kita tinamaan sa ulo, dagdag pa ng ating bida. Nireklamo ni Hungryun na totoong namang tinamaan siya sa ulo at napakalakas daw ang pagkakasuntok sa kanya ni Sorayang. Tinatanong ng ating bida kung bakit ito ginagawa ng squad leader o dahil ba daw ito sa Fourth Young Lord at panatilihin ang kanyang pangako. Pero sa gitna ng kanilang walang kwentang usapan, isang bumbilya ang umilo sa utak ng ating bida. Dahil ba sa bulong ni Sorayang sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang pag-amin ni Hungryun ay hindi para mamatay, kundi para putulin ang koneksyon niya kay Yuamon. Isang paraan para sabihing tapos na ang trabaho niya, pero sa paraang siya ang may kontrol sa naratibo. Dahil sa bilib ni Sorayang sa talino ng Berserk Queen, bigla itong humagalpak ng tawa. Napakagaling mo, sigaw niya, at tinawag nito ang gwardya. Dito na naganap ang pinakanakakagulat na utos sa kasaysayan ng Penal Law Hall. Sa harap ng naguguluhang gwardya, diretsahang sinabi ni Sorayang, palayain ang Berserk Demon Squad Leader. Ang reaksyon ng gwardya, nabigla, paanong palalayain ng isang taong umamin na sa pagtatangkang pumatay? Binaliktad ni Sorayang ang buong kwento. Tinuruan ko lang siya ng leksyon dahil gusto ko siya, sabi ng ating bida, ang pasa sa mukha ni Hungryun. Hindi raw yun pagtatangkang pumatay, hindi lang daw niya makontrol ang lakas niya. Isang matalinong galaw, sino ba naman ang maniniwalang susubukan ng isang squad leader na patayin ng disipulo ng Demon Lord? Sa huli, tiklop ang mga gwardya. Kahit may mga witness, kapag ang biktima na ang nagsabing hindi yun totoo at biro lang yun, wala nang magagawa ang batas. Matapos niyang iligtas si Hungryun sa bitayan, bigla itong tinanong ni Sorayang, mahilig ka ba uminom? Isang paanyaya na hindi inakala ng lahat. Pero syempre, hirit pa rin ng ating bida, magdala ka ng sarili mong pulutan para hindi mapagod ang katulong ko. May logic sa likod ng pagkabaliw. Tinanong ni Dongpil ang tanong nating lahat, bakit nga ba sumuko si Hungryun? At dito na lumabas ang matalinong isip ng ating bida. Ayon kay Sorayang, sumuko si Hungryun para mabuhay. Napag-alaman kong tumatanggap siya ng pera galing sa Fourth Young Lord, wika pa nito. Isipin niyo, naipit si Hungryun. Hindi niya pwedeng aminin na tumanggap siya ng pera mula kay Yuamon dahil sa kanyang warrior's honor, at hindi niya hahayaang madamay ang kanyang squad sa gulo. Para sa isang leader na tulad niya, mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa makitang napaparusahan ang kanyang mga tauhan. Pero umalis ka na matapos ang laban, pwede naman siyang magpanggap na parang walang nangyari, wika ni Dongpil. Hindi raw yun pwede dahil maraming tao ang nakakita at ang ebidensya ng mga sira sa restoran ay hindi maitatanggi. Kaya dapat meron managot bago pa lumala ang pangyayari, pero heto ang pinakamatinding dahilan, ang banta ni Hong Yuamon.
Kung ang insidente sa restaurant ay lumaki pa, iisipin ni Yuamon na nagtaksil na si Hungrion at pumanig na kay Sorayang. Kapag lumaki pa ang usap-usapan, pwedeng bansagan ng Berserk Squad bilang mga traidor na tumatanggap ng lagay. Sa pamamagitan ng pag-amin sa penal law hall, ipinakita ni Hungrion kay Yuamon na tapat pa rin siya sa misyon, at kasabay nito, nilinis niya ang pangalan ng kanyang mga tauhan. Isang sakripisyo para sa kaligtasan ng lahat. Pero ang kaparusahan sa inamin niya ay kamatayan, isang salita mo lang ay pwedeng magwakas na ang buhay niya, wika ni Dongpil. Baka ganun talaga siya mag-isip, na ang bawat araw ay ang huling araw niya, tugon ng ating bida. Hindi makapaniwala si Dongpil sa tapang ni Hungrion, isang malaking sugal daw ang ginawa nito dahil nakasalalay ang leeg niya sa desisyon ni Sorayang. Pero para sa ating bida, hindi yun sugal. Nakuha ni Hungrion ang gusto niya, ang protektahan ang kanyang mga tauhan. Kahit medyo loko at walang ingat, si Hungrion ay isang leader na handang mamatay para sa kanyang pamilya. Napanganga na lang si Dongpil, paanong ang isang batang young lord ay mas matanda at mas malalim pa mag-isip kaysa sa kanya. Pero bago pa man matapos ang kanilang seryosong usapan, isang malakas na katok ang yumanig sa gate. Akala mo ay may re-resback, pero heto ang Berserk Queen natin, buhay na buhay at nagdedemand na ng pangakong inuman. Nagluto na ako ng pangpulutan, sigaw niya. At hindi lang basta pulutan ang dala niya, isang engrandeng luto na nagpabilib pati kay Sorayang at Dongpil. Sino ang mag-aakalang ang babaeng pumatay ng libu-libong tao sa digmaan ay marunong palang humawak ng sandok? Ikaw ba talaga nagluto nitong lahat? Tanong ng ating bida. May problema ba? Marunong naman akong magluto, kung ayaw niyo, edi wag kayong kumain. Hirit ng ating squad leader. Mukhang master chef level ang skills ni Hungrion. Hindi lang sa pagkain siya matindi, pati sa tag-ayan. Habang si Sorayang ay nagtataka kung bakit bowl ang gamit niya. Hindi ko malalasahan ang alak sa maliit na baso na yan, sagot ni Hungrion matapos ubusin ang alak. Ibang klase ang tolerance ng lola niyo, parang tubig lang ang tingin sa matapang na alak. Pero sa gitna ng tawanan, heto si Dongpil, ang ating pambansang gwardya. Ayaw niyang iwan ang pwesto dahil baka biglang magwala ang ating bisita. Ako na ang pipigil sa kanya sa pagkakataong ito, wika niya. Hinambing pa siya ni Hungrion kay Guan Yu dahil sa sobrang loyalty. Pag-ibig na ba yan? Pang-aasar pa ng squad leader. Pero syempre, hindi mawawala ang pagiging siga, sa tingin mo, mapipigilan mo ako. Alamin mo ang kinatatayuan mo. Isang banat na nagpatahimik kay Dongpil. Sa harap ng isang halimaw na tulad ni Hungrion, kahit ang pinakamatapat na bodyguard ay mapapaisip kung sapat ba ang kanyang lakas. Walang preno ang bibig. Sinabihan siya ni Sorayang na kaya na siyang talunin ni Dongpil sa kalagayan niya ngayon. Siyempre, hindi papayag ang berserk pride ni Hungrion. Pero sa gitna ng asaran, naging seryoso ang usapan. Bakit ka pumunta agad dito pagkalaya mo, sa halip na magpahinga muna? Tanong ni Sorayang. Hindi ba natatakot si Hungrion na malaman ni Yuamon na magkasama sila? Pero ang sagot ni Hungrion, yumanig sa baso ng alak, hindi ako ang dapat mong alalahanin, dahil baka ikaw ang nasa mas malaking panganib. Dito na ibinulgar ni Hungrion ang modus ni Yuamon. Hindi lang Berserk Squad ang hawak ng Fourth Young Lord. Marami pa siyang dirty tricks at mga bayaraang mersenaryo na handang pumatay para sa pera. At habang nagbabala si Hungrion, lumipat ang eksena sa palasyo ni Yuamon. Galit na galit ang ating Poison Master dahil sa mga nangyari. Ang plano ng physician na tawagin ng True Demon Squad leader. Tinanggihan ni Yuamon. Alam niyang kung hindi kinaya ni Hungrion si Sorayang, mas lalong walang laban ang iba. Ibig sabihin, mas magiging madumi at mas personal ang susunod na atake ni Yuamon. Alam ng Fourth Young Lord na may posibilidad na pagtaksilan siya ni Hungrion pero ipagwawalang bahala niya muna ito. Tinatanong niya sa physician kung kamusta na ang paglalagay ng poison incense. Dahil hindi nagparamdam si Anghua sa loob ng 2 araw, alam na ni Yuamon na may tapat na katulong ang ating bida. Walang awa, isang malutong na tunog ang tumapos sa buhay ng isang insekto, isang babala na ganito rin ang gagawin niya kay Sorayang. Pero hindi siya titigil. Bibigyan ko siya ng ibang regalo, sabi ng ahas nating Fourth Young Lord. Isang plano na magpapakita raw kay Sorayang kung ano ang pakiramdam ng pagiging mahina at walang magawa sa loob ng sarili niyang pamamahay. Samantala, sa mansion ni Sorayang, patuloy ang intelligence session.
Kinumpirma ni Hungrion na maraming bayaran ang tumanggap na ng pera para sa buhay ng ating bida. Tinanong ni Sorayang, bakit mo sinasabi sa akin ito? Isa ka rin sa kanila, di ba? Ang sagot ni Hungrion habang iniaabot ang kanyang baso. Ito na ang kabayaran ko. Isang bayad para sa buhay na ibinigay sa kanya. Habang nagpa-practice si Sorayang, hindi mapigilan ni Hungrion na magtanong kay Dongpil kung laging ganoon ba ang ating bida. At syempre, ang ating loyalty king na si Dongpil, nagbigay agad ng babala, huwag kang magkakamaling late ng young master sa harap ko. Hindi ko yun gagawin, sagot ni Hungrion. Mag-e-ensayo na siya at aalis na sana ako, pero pinayagan niya akong manood, dagdag niya. Mindset ng isang champion. Hindi makapaniwala si Hungrion sa nakikita niya. Bakit hinahayaan ni Sorayang na panoorin siya habang nagpa-practice? Sa mundo ng Mirim, ang pagpapakita ng teknik mo ay parang pagpapakita na rin ng iyong kahinaan. Pero ayon sa ating loyalty king na si Dongpil, yan mismo ang punto ni Sorayang. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa katapatan, ika nga ng ating bida. Sa mundong puno ng tridor at lason, mas pinili ni Sorayang na ipakita ang kanyang lakas at kahinaan para mas lalo siyang manatiling alerto at handa sa anumang mangyayari. Ang tadhana ng ating bida ay nakasulat na kahit ano pa man ang sabihin at nakikita ng iba. Isang malalim na realization ang tumama kay Hungrion. Sa buong buhay niya sa Divine Cult, puro pagtatago at panlilinlang ang alam niya. Ngayon lang siya nakatagpo ng isang tao na handang ilantad ang sarili para lang maging tunay na malaya. Hindi pa ako nakakita na taong kagaya niya, bulong ni Hungrion sa sarili. Pero syempre, hindi mawawala ang asaran. Hindi ba mas bata siya sa atin? Tanong ng squad leader. At ang sagot ni Dongpil. Hindi mahalaga ang edad pagdating sa pag-aaral. Isang sampal ng katotohanan na sa mundong ito, ang kaalaman ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa lalim ng iyong paninindigan. Matapos ang matinding training, naabot na ni Sorayang ang rurok ng kanyang sining. Ang Heaven Elevation technique na baon niya mula sa kanyang buhay bilang assassin at ang Dark Shadow Demonic Art ay na-master niya na. Dati, akala niya kailangan ng ibaon sa limot ang Heaven Elevation technique dahil focus na lang sa isang technique, pero ngayon, na-realize niya na ang tunay na master ay hindi nagtatapon ng bala. Kung kailangang pumatay ng palihim, assassin techniques. Kung kailangang durugin ng kalaban ng harapan, demonic arts. Isang perfect balance na nagpalawak sa kanyang pananaw at nabigay sa kanya ng iba't ibang diskarte sa pakikipaglaban. Pero habang lumalalim ang realization ni Sorayang, heto ang ating alcoholic queen na si Hungrion, hindi pa rin pala umaalis. Nagtatanong ang ating bida kung anong gamot ang kailangan sa hangover, pero ibang klase ang logic ng squad leader natin, mawawala ang hangover mo sa pamamagitan din ng alak. Mukhang hindi lang sa battlefield matindi ang stamina ni Hungrion, pati sa harap ng baso ay walang balak sumuko. Mas mabisa pa ang soup ni Angwa sa pagtanggal ng hangover, wika ng ating bida. Mula sa saya, patungo sa trahedya. Habang naghahanap si Sorayang ng hangover soup, isang nakapanlulumong eksena ang bumulaga sa kanya. Si Angwa, nakahandusay at hirap na hirap huminga. Sa isang hawak lang ng ating bida, naramdaman niya ang katotohanan, internal injuries. May kung anong halimaw sa loob ni Angwa ang unti-unting kumakain sa kanyang buhay. Ito na ang parasite na itinanim ng physician ang parusa sa hindi pagsunod ni Angwa sa utos na lasunin ng sarili niyang master. Sa gitna ng ubo at dugo, nagawa pa ni Angwa na humingi ng tawad. Hindi ko nagawa ang iniutos nila. Bulong niya. Dito na nag-snap ang pasensya ni Sorayang. Ang nila na tinutukoy ni Angwa ay walang iba kundi sina Yuamon. Habang bumibilis ang paglala ng lagay ni Angwa, kailangang gamitin ni Sorayang ang lahat ng kanyang natutunan, ang kanyang bagong perfect chi balance, para lang pigilan ang kamatayan. Isang karera laban sa oras, lason, at sa parasite na sumisira sa puso ng kanyang tahanan. Ang katahimikan ng hari. Sa loob ng Demon Lord's Hall, iniulat ni Mudam na handa na ang lahat para sa Mara Festival, ang pinakahihintay na kaganapan sa cult. Magaling, gusto mo bang uminom, wika ng Demon Lord. Gamit ang kanyang nakakalulang kapangyarihan, iniabot niya ang isang baso ng Fenju kay Mudam mula sa malayo, isang simpleng galaw na nagpapakita ng kanyang hindi matatawarang lakas. Pero ang tanong niya ay nagpatigil kay Muda, kumusta ang pangatlo? Wala pang ibang balita matapos ang insidente sa Berserk Demon Squad Leader, sagot ni Muda.
Hindi ang ginagawa ni Sorayang ang gusto niyang malaman, kundi ang pagbabago nito. Para sa Demon Lord, may kakaibang nangyayari sa kanyang ikatlong anak. Kahit sinabi ni Mudam na wala pang nararapat na banggitin na pagbabago, ang Demon Lord ay may sariling kutob. Hindi ang Jackal ang pumili sa third, kundi ang kabaliktaran. O baka tinadhana ito, bulong niya sa sarili. Nagsisimula na siyang magduda, tadhana nga ba ang nagdala kay Sorayang sa posisyong ito, o may mas malalim na kapangyarihang nagmamanipula sa likod ng mga pangyayari. Hindi lang siya basta alaga, siya ay isang world-class disaster. Sa wakas, nabunyag na ang tunay na pagkatao ni Goldie. Hindi siya gawa sa imahinasyon, siya ay isang jackal, isang mystical creature na paulit-ulit na nabubuhay at namamatay. Sa tuwing nagre-reincarnate siya, hinihigop niya ang lahat ng life force sa paligid. Dahil dun, kaya isa siya sa mga itinuturi na masamang nilalang. Pero heto ang mas nakakatakot, sinasabing saan man magpakita ang isang jackal, siguradong may susunod na digmaan. Ang munting fox na laging kasama ni Sorayang ay ang mismong simbolo ng kamatayan at kaguluhan. Habang pinapanood ng legendary disaster na si Goldie ang ating bida, abala si Sorayang sa pagliligtas kay Anghua. Ang negatibong enerhiyang ito ay ang nakalalasong insekto. Kumpirma ni Sorayang. Galit na galit ang ating bida dahil isang walang kalaban-labang katulong ang ginamitan ng ganito kaduming pamamarusa. Gamit ang Boundless Technicus Purification, itotodo ni Sorayang ang healing power ni Anghua para ilabas ang insekto. Alam ni Sorayang ang pakiramdam ng mawala ng bait dahil sa lason, kaya hindi niya hahayaang maging biktima ang batang si Anghua ng ganito kadesperadong galaw ni Yumon. Sa isang malakas na ubo, sumuka si Anghua ng dugo. At kasama nito ang isang gumagalaw na insekto. Nakalabas na, isip ni Sorayang, pero hindi siya natuwa, dahil kinumpirma niya na ito ay isang slow corrosion poison insect, isang uri ng blood parasite na ginagamit para gawing alipin ang isang tao sa pamamagitan ng takot sa kamatayan. Ngayon, malinaw na ang lahat, ginamit si Anghua para itumba si Sorayang mula sa loob. At iisa lang ang taong kayang gumawa ng ganito kaduming diskarte, ang fourth young lord, si Hong Yumon. Habang gulat na gulat si Dongpil, si Hungrion naman ang nagbigay ng resibo. Anong ibig mong sabihin, sinasabi mo bang espiya si Anghua? Tanong ni Dongpil. Hindi alam ni Hungrion ang tungkol dun, pero kinumpirma niya na ang insensong nakuha kay Anghua ay eksaktong katulad ng nakita niya sa tirahan ni Yumon. Dahil sa may nakitang insekto, napagtanto ni Hungrion na pinagbantaan si Anghua. Pero heto ang nakaka-touch. Kahit alam ni Anghua na kakainin siya ng parasite kapag hindi siya sumunod, mas pinili niyang itaya ang kanyang buhay kaysa saktan ang kanyang master. Napakaswerte ng ating bida dahil may tapat siyang katulong. Pero si Dongpil, hindi pa rin makapaniwala, bakit daw gagawin yon ng fourth young lord? Isang malutong na hangal, ang sagot ni Hungrion. Sa divine cult, iisa lang ang dahilan ng mga disipulo, labanan para sa trono. Kung ang lahat ng disipulo ay mawawala, ang isang matitira ay sigurado na siya ang susunod na Demon Lord. Sa kabilang dako, sinasabihan ni Yuamon ang kanyang physician na huwag mag-alala sa kung anumang hakbang ang gagawin ni Sorayang. Ang lahat ay nakahanda na kahit sa pinakamasamang mangyayari. Pero duda pa rin ang physician at baka raw pabayaan at iwan siya ng kanyang pinaglilingkuran. Habang nagmamayabang si Yuamon sa kanyang physician na planado niya ang bawat galaw ni Sorayang, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kanyang mansion. Ang gate, wasak. Ang sahig, wasak din. Sa gitna ng usok at kalat, lumitaw ang ating bida na nanglilisik sa galit. Wala ng protocol, diretsahan na ito. Lumabas ka, Hong Yuamon. Huwag kang magtago na parang insekto. Sigaw ni Sorayang. Pero heto ang ating poison master, nakuha pang mangaral tungkol sa dignidad at dangal. Sabi ni Yuamon, nakakahiya raw ang inaasal ni Sorayang bilang isang young lord. Dignidad, dangal, galing talaga sa bibig ng taong nagtanim ng parasite sa tiyan ng isang bata. Ang kapal ng mukha ni Yuamon ay kasing kapal ng usok sa paligid. Pero hindi alam ng fourth young lord na ang dignidad na hinahanap niya ay tatapusin na ni Sorayang gamit ang kamao na hinaluan ng puot. Wala ng intro, isang malutong na sapak ang pinatikim agad ni Sorayang sa mukha ni Yuamon. Tumalsik ang ating poison master, pero sa halip na matakot, tumawa pa ito. Kinabahan pa ako dahil parang ibang tao ka na matapos ang chi blockage. Maling chismis lang pala ang pagbabago mo.
asar ni Yuamon. Isa pa rin palang barumbado ang kaharap niya, yung padalos-dalos at walang plano. Sumugod ka, puputulan ko yang kamay mong marumi maglaro, galit na wika ng bida. Pero dahil napuno na, inilabas na ni Yuamon ang kanyang tunay na alas, ang Serpent King Demonic Art. Isang higanting ahas na gawa sa chi ang bumalot sa kanya. Ang Jokes sa family's demonic art na ito ay kilala sa bilis at flexibility. Parang kidlat na sumugod si Yuamon. Mabilis siya, isip ni Sorayang habang iniiwasan ang bawat atake ng kamao ni Yuamon. Pero dito lumabas ang pagiging master assassin ni Sorayang, sa isang sulyap pa lang, nabasa na niya ang kahinaan ng kalaban. Ang katangian ng teknik na ito ay mabilis at kayang bumaluktot, pero ang lakas. Hindi masyado. Aminado si Sorayang, magaling ang footwork ni Yuamon para sa edad nito. Pero kahit anong bilis ng ahas, mas matalas ang mata ng ating assassin. Hindi makatama si Yuamon. Gumagamit ka ng kakaibang foot technique, pero baliwala yan sakin, sigaw ni Yuamon. Hanggang sa gumamit ito ng maruming galaw. Sa gitna ng labanan, biglang humaba ang mga kuko ni Yuamon at bumawan sa katawan ni Sorayang. Isang saksak na puno ng lason ang direktang pumasok sa daluyan ng chi ng ating bida. Ito na ang katapusan, wika ni Yuamon, mamatay ka. Sabay bitaw pa ng isang sapak na nagpatalsik kay Sorayang sa sahig. Heto ang nakakakilabot na katotohanan, kapag sinubukang sunugin ni Sorayang ang lason gamit ang kanyang chi, masusunog din ang kanyang mga lamang loob. Isang pagpipilian na walang panalo, mamatay o maging baldado at mabuhay na parang bangkay muli. Pero habang naglulundag sa tuwa si Yuamon, biglang gumalaw ang ating bida. Sa isang iglap, sumabog ang chi ni Sorayang at bumunot ng espada. Akala mo ba matatalo mo ako sa ganitong klaseng lason? Hirit ni Sorayang, isang tingin na punong-puno ng pangungutya, dahil ang aninong hindi namamatay, hinding-hindi tatalabang lason ng isang ahas. Halos lumuwa ang mata ni Yuamon nang makitang baliwala ang kanyang serpent poison. Ang hindi niya alam, ang bida natin ay sanay ng lumaban kahit wasak ang buto at may butas ang tiyan. Ang tiisin ng lason na ito ay wala lang. Isip ni Sorayang, isang mentalidad ng isang assassin na ilang beses nang nakikipaglaban sa kamatayan. At nang ilabas ni Sorayang ang kanyang tunay na lakas. Pati ang mga tauhan ni Yuamon, nagsisuka ng dugo dahil lang sa pressure ng kanyang chi. Dito na napaisip si Yuamon, ang aura ni Sorayang ay hindi lang basta malakas, ito ay nakakangilabot na parang sa Great Nine Demonic Elders. Naabot na nga ba ni Sorayang ang Ultimate Demon Stage? Habang susugod na ang ating bida para tapusin ang ahas, biglang may humarang. Tigil, isang grupo ng mga elite warriors ang lumitaw, ang Penal Lohal's Black Guard. Sa pangunguna ng 7th Guard Captain, opisyal ng pinatitigil ang bakbakan. Mukhang sa selda muna tutuloy ang ating mga Young Lords. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.